Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay The Gamer Pahardo. Shoutout kay Ashralp Alimoda. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Haha, actually hindi ko alam kung ano yon, kasi itong magical thing, oh, I asked you not to hit me yet. I didn't mean to trick you with this magic object, hindi niya nga alam na siya pala ang nagbigay ng balita sa akin. It's just that he's very awesome, kung sino man ang kumuha ng kamay sa kanya, baka mautusan niya ang mundo. Mabilis na sabi ni Lao Liu habang umiiwas sa atake ng lahat. Bagamat medyo maingay ang laban ng lahat, ginawa rin itong kailangan ng bagbog ang misteryo ni Lao Liu. Ngunit natikman pa rin ni Han Sanchen ang mga pangunahing punto sa impormasyong ito. Ang banal na bagay ay napakahiwaga na kahit ang kanyang kapatid na babae ay hindi alam ang tungkol dito, na nangangahulugang kahit isa sa mga asawa ng may-ari ay hindi alam ang tungkol dito, kaya ang banal na bagay na ito ay dapat na pambihira. Ito ay angkop din na gamitin bilang finale ng isang super grand ceremony para sa mga sikat na tindahan. Kung tungkol sa pag-uutos sa mundo, ito ay lubos na kasiya siya. Malinaw ding naunawaan ni Joe yung ang kahalagahan nito, bagamat ngumiti siya at nagsilbi sa lahat, hindi maitago ng kanyang mga mata ang kanyang pag-iingat. Kuya So, anong ginagawa mo? Interesado ka ba? Sinabi ni Joe Yong, bagaman ang matandang Liu ay hindi isang tuwid na nagsasalita, ang ilang impormasyon ay talagang mas tumpak kaysa sa atin. Oo Kuya So, ikaw ay may walang kapantay na kapangyarihang magical, kung may mga banal na bagay na tutulong sa iyo, tiyak na sisikat ka sa hinaharap at makakahawak pa sa isang magandang posisyon sa lupain ng aming angkan ng demonyo, kung may kailangan ka sa hinaharap, tayong lahat ay magkakapatid, mangyaring gawin ito sa lalong madaling panahon, alam mo, wala kaming ibang kakayahan, ngunit napakasimpleng tumulong sa iyo sa pananalapi upang mangibabaw, bulong din ng isa pang katabi ni Joe Yong. Walang magawa si Han Sanchen, wala akong ideya sa dominasyon, tsaka di ba sabi ni matandang Liu. Ang taong ito ay may kaugnayan lamang sa banal na bagay, na hindi nangangahulugan na mayroong isang banal na bagay kapag mayroong isang tao, tsaka akala mo talaga napakadaling makuha ng divine object pero kapag nakuha mo na, kailangan mong panghawakan. Don't worry magkakapatid tayong lahat. Ang Lao Joe ay mayroon ding Jocks Ian Manor, kung gusto mo ng tao, meron tayo, kung gusto mo ng pera, ibibigay namin ito para sa iyo, kukuha kami ng maraming tao para protektahan ka, sa sarili mong kakayahan, hindi ba basta-basta lang itong depensa. Tumango rin si Joe Yong, Kuya Su, may katuturan ang sinabi ni Lao Ma, kung talagang may pagkakataon tayong gawin ang mga bagay-bagay sa panahong iyon, kung may kailangan ka, magtanong ka lang. Bagaman ang bawat isa ay may kanya-kanyang iniisip sa pagpapalakas ng kanilang sariling pamilya, kung hindi ay hindi sila gumastos ng pera upang bumili ng anumang mahiwagang kasanayan, ngunit sila mismo ay talagang napakalinaw tungkol sa kung magkano ang mayroon sila. Sa makatuwid, hindi sila interesado sa pag-akyat sa tuktok, ngunit kailangan nila ng isang tao na umakyat sa tuktok. Sa partikular, ang taong nakarating sa summit ay mas mabuting magkaroon ng malapit na relasyon sa kanila. Sa ganitong paraan, masusundan ng kanilang pamilya ang taong ito sa ibang rurok. Ito rin ang dahilan na mula pa noong unang panahon, ang mga dakilang pamilya ng iba't ibang iskolar ay nagtatago sa likod ng mga eksena, ngunit kapag ang mga tunay na bayani sa entablado ay namumuno, ang kanilang kapangyarihan sa likod ng mga eksena ay kailangang-kailangan. Lahat tayo ay may kanya-kanyang kamalayan sa ideolohiya, hindi nila hinahangad na maabot ang tuktok, ngunit laging handa silang mamuhunan sa mga maaaring umabot sa tuktok. Para sa kanila, walang panganib na mabaygo sa pag-akyat sa tuktok, at ang pamilya ay ililipat sa mahabang panahon, gayunpaman, kung tama ang taya,
ang paglipat ng pamilya ay tatagal lamang. Siyempre alam din ni Han Sanchen kung ano ang iniisip ng mga taong ito, at siyempre mas alam niya na ang mga sinabi nila ay katotohanan sa kanilang mga puso. Ngumiti siya ng mapait at sinabing, huwag kang masyadong mambabula, lahat, hindi ganoon kadali ang daan patungo sa tuktok, hindi lang lahat ng klase ng kahirapan, kundi ang susi, marami kang kaaway. Pagkatapos mong maabot ang tuktok, ang buong mundo ay magiging iyo, at lahat ay yuyuko sa iyo, ngunit bago mo marating ang tuktok, ang buong mundo ay magiging kaaway mo, gusto ka nilang hilahin palabas ng entablado at tapakan ka sa bangin magpakailanman, bawal ay turnover. Ito ang kalupitan ng realidad, at ito rin ay isang tunay na paglalarawan ng kasabihang, winners and losers. Marahan na ngumiti si Jo Yong, tumingin kay Han Sanchen, at nagsabi, Kuya Su, totoo ang sinabi mo, sa makatuwid, sa buong panahon, sinumang umakyat sa tuktok ay nag-iisa, lahat sila ay may mga kapatid. Tumawa si Han Sanchen, Kuya Jo, dahil pinilit mong sabihin ito, hayaan mo akong tanungin ka, kung talagang umabot ako sa tuktok, ikaw ba ang mga kapatid na tutulong sa akin? Dapat alam mo na ang aking kalaban ay malamang nakaaway mo. Obviously, si Han Sanchen ay talagang nagsimulang magtanong ng pangunahing tanong sa oras na ito. Napangiti si Jo Yong, alam ko ang ibig sabihin ni Kuya Su, nag-aalala ka na kung gusto mong ikaw ang aakyat sa taas, hindi talaga kami sasama sa iyo dahil sa marami pang kadahilanan tulad ng mga interes, di ba? Hindi nagsalita si Han Sanchen, pero hindi rin niya ito itinanggi. Ngumiti si Jo Yong at sinabing, alam ko, ang sinabi ko tungkol sa pagiging tapat ko sa iyo ay magalang, at maaaring hindi ka maniwala, tama ang sinabi ko. Hindi pa rin nagsasalita o nag-deny si Han Sanchen. Oo, from a certain point of view, tama yung worry mo, if the person you with is actually not of the same mind, not only he will not help you, but it will also bring you negative effects. However, many things, we can't just consider if they are loyal or not, in other words, people who can give you substantial help are all good people. Ang pamilyang scholar ay maaaring magbigay sa iyo ng mga lalaki at kabayo, at maaari kang magbigay sa iyo ng mga mapagkukunang pinansyal, ngunit hindi ito makapagbibigay sa iyo ng anumang katapatan. Sa puntong ito, dapat kang maging handa sa pag-iisip para dito. Para naman sa mga maharlikang pamilya, sila mismo ang tumataya kung saan-saan, ito ang kanilang kalikasan at normalidad, gayunpaman, bagaman hindi ka nila kayang bigyan ng katapatan, hindi ka nila ipagkakanulo dahil ikaw ang laging taya, isa sa mga kayamanan. Yan ang sinabi ko, naiintindihan mo ba? Natural na naiintindihan ni Han Sanchen ang mga salita ni Jo Yong. Lalo na bilang isang makalupang nakakaalam ng libong taong kasaysayan ng Yangtze, naiintindihan niya ang mga pagbabago ng mga emperador at dinastiya. Gawing halimbawa ang Liu Bei ng tatlong kaharian, masusuportahan ng Mi family ang mga katutubo na si Liu Bei upang simulan ang kanyang karera, ngunit maaari din nilang bigla na lang tumalikod sa kanya sa mga huling yugto at suportahan ang Sun Quan ng Su Chao. Siyempre, gaya ng sinabi ni Jo Yong, hindi lubusang ipinagkanulo ng Mi family si Liu Bei, dahil may iba pang Mi family na sumusuporta sa career ni Liu Bei. Ang dahilan ng split na sitwasyong ito ay hindi talaga isang pagtatalo sa pagitan ng pamilya Mi at ng iba pang mga pamilya sa likod nito, ngunit ang nakagawiyang operasyon lamang ng mga pangunahing pamilya upang agawin ang kanilang mga kayamanan. Para sa mga pamilyang ito, kung paano i-maximize ang kita at kung paano ituloy ang pangmatagalang interes ang kanilang mga konsiderasyon. I have to admit na ang mga salita ni Jo Yong ay nagpaalala ng husto kay Han Sanchen. Dahil si Han Sanchen ay palaging naghahanap ng isang taong kanyang kanang kamay, at ang mahalaga ay ang ganap na katapatan sa Han Sanchen. Ito ay talagang totoo, ngunit hindi pinansin ni Han Sanchen ang suporta ng maharlikang angkan para sa kanya. Dahil hindi sila sapat na tapat, hindi sila pinansin ni Han Sanchen. Ngunit ang mga salita ni Jo Yong ay talagang nagpaisip kay Han Sanchen ng mga benepisyo ng mga pamilyang ito mula sa ilang mga anggulo. Gusto mong paunlarin ang ekonomiya at palawakin ang iyong teritoryo, sa katunayan, kailangan din ang mga taong ito. Hindi ka nila tutulungang patatagin ang iyong negosyo, lalo pat manalo ito, ngunit matutulungan ka nilang umunlad at umunlad. Sa makatuwid, sa pag-iisip nito, hindi tinanggihan ni Han Sanchen ang kabaitan ni Jo Yong.
Pagkakita sa gawin ni Han Sanchen, ngumiti rin si Jo Yung sa pagkakataong ito at sinabing, kung gusto talaga ni Kuya Su na makipagkompetensya para sa hegemonya, Kuya, wala na akong lakas ng loob na magsabi ng kahit ano, ngunit tiyak na gagastos ako ng maraming pera para suportahan ka. Ngumiti si Han Sanchen at hindi na nagdetalye, okay, hayaan mo akong magpasalamat kay Kuya Jo ng maaga, sa ngayon, wala talaga akong masyadong ideya, pero kapag may mga plano na ako sa hinaharap, ang una ay hinahanap kita, Kuya Jo, para tulungan ako. Ngumiti si Jo Yung, tinapik si Han Sanchen sa balikat, at sinabing, Kuya Su, sobra din ang inom ni Jo ngayon, kaya't huwag kang masaktan kung magsasalita ka pa. Ngumiti si Han Sanchen at sinabing, may sasabihin si Kuya Jo, sabihin mo lang. Sinulyapan ni Jo Yung ang lahat at nakitang wala rito ang mga mata ng lahat, kaya't lumapit siya kay Han Sanchen at mahinang sinabi, kanina ko pakilala si Kuya Su, at ako, si Jo Yung, ay nakikita rin iyon, si Kuya Su ay iba sa mga ordinaryong tao. You have the shrewdness of a businessman in your eyes, but you don't have the calmness of a businessman, so, sa paningin ko, you don't look like a complete businessman. Na may mababang profile sa iyong mga mata at ang iyong pangkalahatang tono at ugali, alam mo ba kung ano ang iyong pagkakakilanlan? Bahagyang nagulat si Han Sanchen, sa totoo lang, naitago niya ito ng husto, bagamat alam niyang may magdududa sa kanyang pagkatao, hindi niya talaga akalain na magiging Jo Yung ang taong ito, at ginawa niya talaga ito sa harap ng iba, diretsyong lumabas sa mukha niya. Kuya Jo, please tell me frankly, what is Su's identity? Hari, dapat ikaw ang hari. Matigas na sabi ni Jo Yung. Tanging tao lang na tunay na nangunguna ang dapat magkaroon ng napaka-domineering yet low-key temperament. Bagamat bata pa si Kuya Su, meron talaga itong ugali na nakatago sa kanya. Alam kong sinasadya mong itago, pero dapat alam mo rin na may mga bagay na hindi mo kayang itago dahil lang sa gusto mo. Medyo agresibo ang mga salita ni Jo Yung, at mahinahong ngumiti si Han Sanchen, Kuya Jo, talagang napakaganda ng sinabi mo, sa totoo lang, Kuya, gusto kong direktang magsimulang gumawa ng isang bagay na malaki. Tumawa si Jo Yung at tumalikod. Siya ay nagsasalita tungkol dito, ngunit si Han Sanchen ay nag-iisip tungkol sa iba pang mga bagay sa kritikal na sandali, alam na alam din niya na hindi na kailangang pag-isipan pa. May mga salita lang to the point. I don't want to force Kuya Su to admit anything, Kuya Su, you can rest assured, of course, I will not reveal anything about what you and I talk about today to anyone. After all, as I said, betting business lang ang Scholar family at hindi gumagawa ng iba pang hindi kailangan, so, you don't need to worry. Tumanggo si Han Sanchen, alam na alam niya ang paliwanag ni Jo Yung, isa lang itong sanga ng olibo para sa kanya, hindi na kailangang i-overinterpret ito o mag-alala ng sobra. Jo Yung, naiintindihan ko, ngunit maraming mga bagay na hindi sigurado ngayon, at ang ilang mga kayamanan ay maaaring hindi basta-basta mapagpipilian. Pagkatapos ng lahat, ang ilang mga kayamanan ay nangangailangan ng malalaking pamumuhunan at mataas na panganib, sabi ni Han Sanchen. Jo Yung nodded, pero mas mataas din ang reward, di ba? Walang pagtutol si Han Sanchen, let's leave each other contact information, if there is a chance to work together in the future, we two brothers talk it again, what do you think? Ngumiti si Jo Yung at tumanggo ng paulit-ulit. Alam niyang hindi siya nagkakamali sa taong iyon, at alam din niyang naaakit na ang kausap sa kanyang sinabi. Gayunpaman, wala naman talaga siyang masamang intensyon, gusto lang talaga niyang makakuha ng mas maraming pagkakataon at makakilala ng mas maraming bayani. Brothers who better find a way to capture this mysterious person tomorrow, by then, not only will Joe have no interest, but at the same time, some of the people with better connections around me will also have no interest. Siyempre, makatitiyak ka, ang dahilan kung bakit hindi ako interesado sa kanila ay tiyak na hindi ang napag-usapan namin ngayong gabi, ito ay dahil ikaw ay aking kapatid, medyo interesado, at may kakayahan dito. In addition, I will prepare some money, if you need anything at that time, you can just ask me to borrow money. Of course, Kuya Su doesn't have to worry about interest or anything, I will lend all the money to Kuya Su, regardless of the amount, kahit gaano kalaki,
walang interest, and of course, walang debt period. You can pay it back whenever it is convenient at all, that you don't pay back. Kung si Jo Yung ang sumusubok sa Han Sanchen noon, kung gayon ang mga salitang ito ngayon ay walang alinlangan na sertipiko ng pagsusumit ni Jo Yung sa Han Sanchen. Nag-isip ng mabuti si Han Sanchen at tumango, sa pera, sa palagay ko ay sapat na ang kailangan ko sa ngayon, kung gusto talaga akong tulungan ni Jo Yung, ayos lang, pagkatapos ng seremonya bukas, anuman ang mangyari, makakatulong ako. I'll make an appointment for everyone to have drinking together. Pagkatapos nito, pag-uusapan natin ang iba pa. Bagamat hindi inamin ni Han Sanchen ang anuman, talagang narinig ni Jo Yung ang kahulugan ng mga salita ni Han Sanchen. Ang pagbuo ng laro bukas ay dapat na pagkakataon para ipakita niya ang kanyang sinseridad. Kung ang usaping ito ay hahawakan ng mabuti, ang usapin kay Han Sanchen ay karaniwang malulutas, syempre, kung hindi ito hahawakan ng maayos, maaaring bumalik sa dati nitong posisyon ang pagtutulungan ng dalawang partido. Ilang kaibigan lang. Huwag kang mag-alala Kuya Su, magiging maayos ang laro bukas next time, at the same time huwag kang mag-alala sa mga candidates, it's still a place for acquaintances tonight, you can do anything and say anything. Habang nakatingin kay Jo Yung, si Han Sanchen ay nagbigay ng walang magawang ngiti, okay, kung ganoon, ang lahat ay nakasalalay sa iyo, Kuya Jo. It's just about climbing to the top together and reaching the top together. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!